Hi guys, it's me, it's AC, at welcome back na naman sa isang episode ng AC versus the World! Una sa lahat, maraming salamat po sa mga nag-tune in sa episode last week kasama si Sasa Girl. Thank you so much po! Maraming salamat sa mga papuri, sa mga paputang ina, sa lahat. Thank you so much po sa mga viewers natin last week. And of course, thank you so much kay Sasa Girl na again may pelikula sa September. Abangan po natin yan. At babalik sila sa September kasama niya na si Joao. Sige, magpa-oms ka dito, magpasarap ka dito, Joao. And speaking of pelikula, tama na yan, Bersusa na. Para sa episode na ito, actually, may mga times ba na sa mga buhay ninyo na hindi ko alam kung naranasan nyo rin to, pero ako kasi may mga times talaga na kapag nakakapanood ako ng pelikula, parang nagbabago yung buhay ko, nagbabago yung tingin ko sa mundo, na parang totoo pala yung art imitates life, life imitates art. May mga chururutusok tayong mga nasasabi sa life dahil sa pelikulang yun na parang, shit, that was an experience. Ganon. May mga ganong times. Nakaka-inspire na baguhin yung sarili mo. Nakaka-inspire na baguhin yung buhay mo. So, naisip ko, bakit hindi yun yung i-topic natin sa episode na ito? Kasi, hindi po na itatanong, bago po ako nag-showbiz, naging host sa It's Showtime. Ang buhay ko po talaga, isa po akong filmmaker, isa po akong film student nung ako po ay college. Hence, kaya nagawa yung mga ACES life vlogs, ganyan. Kasi parang ginawa ko siyang training grounds. Ginawa ko siyang practice sa kung ano yung maaari kong gawin eventually in life, maaari kong maging career in life, na akala ko talaga, off-cam talaga ako, like behind the camera ang atake ko, like ako ang mag-shoot sa mga artista, magiging director ako, magiging writer ako, na nag-iba ang direksyon ng life, na thankful naman ako sa lahat ng mga narating ko sa buhay up to this point. Recently, like kakatapos ng theater run dito sa Pilipinas ng Midnight Girls, yung ang sarap gumawa ng pelikula. Kaya gets ko si Direk Tonet tsaka si Direk JP kung bakit sila naiyak dun sa isang podcast nila. Ang sarap pumukaw ng reality. Ang sarap kumuha ng isang slice of life ng reality tapos gagawin mong immortal gamit ang film cell. Katuwa, 'di ba? Ang sarap ng process. Though mahirap talaga ang filmmaking, kaya yun yung hard part about it. Pero wala kasi talagang magandang mga bagay na hindi produkto ng hard work. So, congrats. Oo. Support ko yan. Support ko yung decision ni Director at saka ni Direct JP. Oo. Also, idadagdag ko lang din na medyo mainit ang usapan ngayon sa Twitter tungkol sa mga quote-unquote, mga cinephile, mga lovers ng pelikula, mga film viewers, na parang nagiging purist na yung mga film viewers natin ngayon. Na, in fact, ang ganda nung sinabi ni Director, ewan ko kung saan ko nabasa ito, na hindi porket meron kang halimbawa cheater sa isang pelikula, it's not an endorsement, it's more of depicting kung ano yung mga nangyayari in real life. Dahil nangyayari naman talaga siya in real life. 9 out of 10 people, niloko naman talaga ng kung sinong hudas sa buhay nila. So, it's a matter of reality. Hindi tayo pwedeng purist, hindi tayo pwedeng kung anong malinis, hindi pwedeng lagi tayong all-knowing. Actually, ma-share ko lang din sa inyo, nung college ako sa film, meron kaming isang subject doon na film viewing. So parang inaayos niya, pine-prepare niya yung film viewing habits namin. Kasi nga, bilang isang film student, alam mo na yung proseso kung paano gawin ang isang pelikula, alam mo na kung paano isulat, alam mo na yung technical parts about it, to the point na desensitize talaga eh. Kala mo talaga siya si Ernie Baron sa talino niya eh. Parang nade-desensitize na kami sa kung ano yung dapat na epekto ng isang eksena, ng isang teleserye, ng isang pelikula. Well, in fact, kung ano yung mararamdaman mo habang pinapanood mo na sa screen, yun dapat yung maramdaman mo. Like yung kung ano yung intention mo, kung bakit binili mo yung ticket at kung bakit pumasok ko dun sa isang sinihan, hindi ba? So, I think nagamit ko siya. In fairness din naman. Meron kaming teacher, talaga nagkakamot ako na pasensya na. Ang teacher namin doon, si Sir Ed Cabagnot. Tapos ang sinabi niya talaga sa akin, tumatak talaga siya sa isip ko. Whatever you learned here in film school, let it go. Alam ko na mahal nyo na ang filmmaking, but you also have to love film viewing. At saka ako kasi,
aminado naman talaga ako na laking mainstream talaga ako. Ang naalala ko may parang may interview para makapasok dun sa course ng filmmaking. Tinanong sa akin ni Mark Mayley, sabi niya, ano yung mga favorite films mo? Local and international. Sobrang pagka-mainstream ng utak ko ang sinagot ko, Back to the Future at saka Starting Over Again ni Olivia Lamasan. Because sabi ko, it's so real. Takina, malay ko ba na may mas totoo pa sa mga pelikulang yon? Malay ko bang ang tunay talagang salamin ng buhay ay indie films? Bakit hindi ka mag-sinimalaya? Malay ko ba? So para siyang sa loob ng 3 years na yon, para siyang ongoing theme of hating what I used to love. Yung mainstream na ang sarap-sarap panoorin sa akin nun. Parang I was forced to hate it. Tapos nung narinig ko yung sabi sa akin ni Sir Ed Cabagnot na you have to unlearn kung ano yung mga natutunan mo dito. Okay naman pala. Lalo ngayon na parang nag-blur na yung lines between mainstream tsaka ng indie. So, para ako nag-film school diaries neto kung ano naman maikwento ko dito. Sige na yan. Tama na yan! Versusan na! Ituwang! AC versus mga pelikulang nagbago ng buhay ko. Parang lahat naman yata tayo, ang pinanggagalingan talaga natin, cartoons, hindi ba? Lahat yata tayo, mga nagsimulang, wala pang iPad nun, wala pang mga kung ano-anong, hindi, regulated pa lahat ng pinaparod natin. So parang, ang pinaka malapit lang na parang unregulated, na parang on your own volition, na ikaw lang ang manunood sa sarili mo, mga VCD, mga Betamax, mga, Diyos ko, pakatanda ng Betamax, mga VHS. Tas ewan ko kung naranasan ninyo, depende sa mga nanonood dito, no? Parang kapag ka meron kang isang pelikula na sobrang love mo after mong panoorin. Yung parang halos katabi mo sa pagtulog yung VCD. VCD talaga to, promise. Oo. Yung VCD kasi, yun yung may disc 1 tsaka disc 2. Kasi yung sumunod na version nun, DVD, isang CD na lang siya, tsaka yung sumunod yung Blu-ray, yung 4K na siya. So parang 3 generations before that, dun na uso yung mga VCD. So hindi kasi magkakasya sa isang disc yung isang buong pelikula. So let's say parang isang oras yung disc 1, tapos biglang may lalabas dun sa TV mo, please insert disc 2. Yung disc 2 naman ang ilalagay mo. Tanda ko ba? Sensya na. Nakakatanda pa tong beret. So, ang naalala ko, nung medyo nag-outline ako para sa episode to, ang naaalala kong pelikula, pinakaunang pelikula, alam kong pinagkatago-tago, hindi ko nga alam kung nasa na siya ngayon, pinagkatago-tago ko yung disc 1 at yung disc 2, yung buong, yung package nung CD na yon, Mulan. Kaya alam nyo, sobrang devastated ako na ang pangit-pangit ng live action niya. Pasensya na kay Liu Yifei, pasensya na. Pretty ka, ang ganda-ganda mo, pero pasensya na, ang pangit ng Mulan talaga na live action, pero yung ano talaga Mulan! Hindi ko alam kung si Mulan ba ang pinakaunang Disney princess na napanood ko, pero ang alam ko siya yung unang love ko talaga. To the point na sobrang nag-transcend yung story ni Mulan. Like, ewan ko kung napanood niyo yung My Binondo Girl, yung kay Kim Chiu, yung nagpanggap siyang lalaki para matanggap siya ni Papa Chen. So that's one. Tapos parang itong Private Benjamin, Vice Ganda, para rin siyang rehashed version ng Mulan. Ang pagkakaalam ko, ito ay isang epiko na galing sa China. Hindi nila alam kung totoong meron talagang nabuhay na Mulan. Hindi ko alam, meron ba talaga nabuhay na Mulan? Pero, isa siyang epic na story sa China. Tapos, ayun, adapted by Disney. At alam nyo, sobrang love ko yung pelikulang yon, to the point na marami dito nakakakilala pa rin kay Gab. Si Gab kasi, parang ako yung nag-alaga sa kanya nung bata siya. Nariringgan ko siya sometimes na mga misogynistic remarks. Oo, na parang may mga microaggressions siya na nasasabi. To the point na sabi ko sa kanya, alika, manood tayo ng Mulan. Tapos sabi ko talaga sa kanya, di ba, yung mga ginagawa ng lalaki kaya rin ng mga babae. Ewan ko, kaya siguro
siguro feeling ko parang ingrained sa akin ang feminism nung bata pa talaga ako. Actually, may isa pa yata akong pelikula na sobrang love na love ko yung VCD to the point na tinatago ko siya. Charlie's Angels. Yung si Drew Barrymore, sino to? Si Mamang Pokwang. Yung sa Devil Wears Prada, si Lucy Liu, at saka si Cameron Diaz. Yun, sobrang love na love ko yung pelikulang yun. Aliw na aliw ako dun sa pelikulang yun. Pinagkatago-tago ko rin yung VCD na yun. I guess dito talaga ito nga nagbago talaga yung buhay ko sa mga pelikulang ito kasi sobrang laki talaga ako sa isang household na mga babae ang namamahala. Nakatira kami nun sa tita ko. Ang nag-aalaga sa akin nun ay lola ko. OFW ang nanay ko. Sobrang prominent ng mga babae sa pamilya namin to the point na feeling ko nung nagko-consume na ako ng mga content, nung nagko-consume na ako ng mga pelikula, mga TV shows, nag-gravitate talaga ako towards mga female-centric stories. So yun yung dalawang pelikula na sobrang pinagkatago-tago ko yung mga VCD. Sa unang pelikula naman na napanood ko, sa sinihan mismo, ang pinakaunang naaalala ko talaga, sobrang female pa rin, Anak, starring Claudine Barreto and Miss Vilma Santos. Ito yung mga panahon na isasama ka lang ng pamilya mo, tapos isang bulto kayong pupunta sa isang sinehan. Tapos ang pinakamalapit pa yatang sinehan sa amin nun, sa may SM South Mall pa. Yun ang unang pinakamalaking sinehan sa buong South. So doon ang panooran, doon ang pasyala ng mga tao. Tapos ewan ko kung universal experience to sa mga kaedad ko. Naalala nyo ba yung design ng mga sinehan dati bago ka pumasok ng sinehan? Yung parang may mga stars yung kisame. What happened to design? Really, nakakamiss yung mga ganong mga effect na alam mong papunta ka sa sinihan, alam mong papunta sa movie house. So yun ang pinakaunang movie theater experience ko, Anak. So istorya nito, si Miss Vilma Santos, siya ay isang OFW, tapos yung anak niya ay may pagkaswail, itong si Claudine Barreto, dahil feeling niya napabayaan siya ng nanay niya dahil yung nanay niya akala niya ang sarap-sarap ng buhay sa Hong Kong. Ano magiging epekto nun sa isang anak na OFW ang nanay, hindi ba? It's these kinds of films na talaga nagpapamulat sa'yo sa kung ano yung mga nangyayari sa totoong buhay talaga. Lalo na, wala pa naman mga vlog nun. Malay ko naman kung paano nabubuhay yung nanay ko sa Japan nun. Malay natin sa mga pinagdadaanan ng mga domestic helpers sa Hong Kong. Nakakapagbago siya ng buhay kasi nalalaman mo yung mga everyday life nila. Hindi lang siya drama, ha? Hindi lang siya for the glitz and glam. Hindi lang siya, alam mong hindi lang siya para kumita yung Star Cinema or kung sino mga artista na ito. It was made, sobrang cliche man pakinggan ngayon, para siyang love letter talaga ng mga panahon na yun. Para siyang envelope of time ng mga buhay ng mga OFW. So, nagre-resonate pa rin hanggang ngayon kasi sobrang totoo pa rin. Sobrang well-researched nung pelikula na yun. At upon research, alam niyo, binasa ko kasi yung libro ni Ma'am Charo Santos Concho. Tapos, yung Anak, yun yung pinakaunang pelikula na parang experiment para maging synergy ang ABS-CBN. So, parang dun sila nagkaroon ng website, parang lahat ng mga kilusan sa ABS-CBN talagang ginawa para well-advertised yung film na yon. Tapos, una yata siyang nag-premiere sa Hong Kong mismo. So, mga OFWs talaga yung unang nakapanood ng Anak. So, in fairness talaga sa pelikula na yan, sobra talagang na-capture niya yung mga buhay ng mga OFWs. And for that, timeless. Yan ang hatol ko sa'yo, Derek Rory. Congratulations. Excuse me, nag-burp. Etong susunod kong nasa listahan ko, medyo, eto yung, mga times sa film school. Actually, hanggang ngayon, parang sakit ko siya talaga. To the point na hindi ako mahilig manood ng horror. Parang iniisip ko, alam ko kung paano siya gawin. Like, alam ko may ilaw dun eh. Alam ko nandyan yung lapel niyan sa bewang niyan. Alam ko prosthetics lang to eh. Gets nyo ba? Parang na-fuck up nung film school yung technicalities dun sa isip ko, to the point na parang alam ko kung paano gawin yun. Kaya wala na siyang epekto sa akin. Parang hindi na siya yung nagiging reality ko for that short yung 2 oras na yun. Hindi na siya yung reality ko. Pero, ang pinakaunang pelikula talaga na kinatakutan ko talaga, as in yung bokot talaga ni bakla, Feng Shui.
Directed by Chito Ronyo ito. Starring Miss Chris Aquino. Wow! Denton! Ingrid! Denton? Year of the ano ka nga? Year of the pig po! Ingrid, ikaw? Rooster po! Felma, kumusta na kayo ng mga bata? Mama, kasama po kami ni Tita Telma na namatay. And that iconic scream mula kay Chris Aquino dun sa dulo ng pelikulang yun. Tapos nag-end credits. Ganon! Sobrang iconic, for real. Ito yung pinakahuling pelikula na horror na talagang natakot ako. Yung parang naging lore, si Lotus Feet, na para siyang naging parte ng para siyang naging aswang, para siyang naging mga diwata, engkanto, para talaga siya naging parte ng folklore ng Pilipinas, na parang sa kahit sinong tanungin mo dito, kapag tinanong mo kung kilala mo ba si Lotus Feet, alam ka agad na galing siya dun sa bagwa. And I think nanggagaling talaga itong mga chikaw dito dahil it's so regulated. Yung mga ginagawa natin, yung mga pinaparod natin before, it's so regulated to the point na alam ng kapitbahay mo noong mga panahon na yan. Alam ng kung sinong kaklase mo, kung sino si Lotus Feet. Kasi nga, alam mong nanood sila sa sinihan noong mga panahon ngayon na parang ang hirap i-replicate ngayon kasi nga streaming na, ang dami nating choices. Minsan naka-on na ang Netflix, ang Disney Plus, ang kung ano man, hindi ba naka-on na. Hindi mo pa alam kung anong papanoorin mo kasi nga hindi na siya regulated. Kaya nakakamiss yung times before na kapag naka-on lang ang HBO, yung PBO, yung ano pa, mga star movies, ganyan, naka-on lang siya, tas sleep ka ng konti, tas pagkagising mo, bago na naman yung pelikula. Nakakamiss yung times na yun. So, yeah. Ay, oo nga pala. Oy, ito na parang medyo napapa-throwback yata tayo ng konti. Bukas po, May 30, ang kauna-unahang live recording ng AC versus the World. Live na live po yan sa Sunny 16 Studios sa Matino. 30 Matino, Diliman, Quezon City. So, live na live po tayo dyan. May 30 po, alas 3 ng hapon. Kasama ko si Wise Estabilio at saka si Anthony Castillo at ang ating topic ay nostalgia. Mga throwback, the ultimate 90s to 2000s throwback. Yung mga namimiss natin gawin, mga pinapanood ng mga panahon na yun. So, kita-kits tayo dun ha. So, yun, Feng Shui, ang pinakaunang pelikula talaga na bukot talaga ako. Ang mga pelikula naman na comedy na bumago ng buhay ko, parang dalawa siya. At uunahin ko na lang muna yung sobrang well-connected sa akin dahil obvious naman na bakla ako. Private Benjamin, Vice Ganda, 2011. Ito po ay directed ni Direk Wende Ramas na for me, sobrang masterpiece nitong Private Benjamin. Yung The Unkabogable Private Benjamin. Dahil sobrang siksik niya na parang feeling ko din hindi kayang i-replicate na no mga after that. Parang ang hirap na rin si Direk Wen na i-replicate that kind of theme, yung that kind of packaging na ginawa niya dun sa unang Private Benjamin sa mga sumunod na pelikula nila ni Meme Vice. Kasi una sa lahat, walang yung branding, walang masyadong yung ads, walang skip ads masyado. Kaya buong-buo yung experience. Hindi ka napapatanong hindi ka napapaganon, hindi ka napapaurong. And again, feeling ko connected din ito sa pagkabata ko na pinanood ko simulan. So feeling ko parang mas nagkaroon lang ako ng well-connected version sa sarili ko dahil nga si Private Benjamin yung pinapanood ko noong mga panahon na yun. Sa sobrang binago ng Private Benjamin yung buhay ko, yun yung uso na yung Facebook nun eh. Tapos, hindi pa naman ako nag-out nun. Wala akong formal na, na coming out story. Kasi nga, hindi naman ako, hindi ko siya chinika. Alam na lang nila na bakla ako. Pero siguro, feeling ko, nag-aantay sila ng confirmation kung bakla ba talaga ako. Pero yun talaga. Parang, sa unang panood ng Private Benjamin, nag-status talaga ako. Dami. Chururutusok, bakla ako. Hindi ako bakla lang.
Ganon. Tapos pinost ko sa Facebook. So yun, feeling ko, isa siyang pivotal moment sa akin dahil binago niya ang buhay ko dahil parang naging proud ako sa kung sino ako. Nakita ko yung sarili ko sa screen na hindi porket bakla ka, ka lang, parlorista, hindi porket bakla ka lang, nagmi-misgay ka. Like, ang daming pwedeng gawin ng isang tao. Hindi lang isang bakla, ang dami nating pwedeng gawin. So, Kitams, in a comedy film, hindi ba nakaka-empower siya? Nakaka-empower ng isang bata, ng isang 14-year-old, 14, 13-year-old. So, thank you so much, Direk Wen, for your service. At saka parang yun na yung pinakahuling beses sa tanang buhay ko. Yun na yung pinakahuling beses na naranasan ko yung punong-puno ang sinihan. Sa SM Sukat to, nanood ako. Punong-puno yung sinihan. Pati dun sa may mga gilid, sa may gilid, sa may gitna, sa may taas, sa floor, nakaupo na. Pero hindi nila inda yun. Kasi tawang-tawa sila sa mga napapanood nila. As in, kung pwede ko lang ipakita dito or ipakita sa inyo yung nasa utak ko ngayon, yung imagery na nasa utak ko ngayon, Diyos ko, ipapakita ko talaga sa inyo. As in, puno yung mga tao, tumatawa. Iisa yung tinatawanan ninyo na parang isa kayong community na parang everybody sing kayo. Tapos, iisa yung layunin nyo na parang tumawa. Tapos, alam mong may na-empower, alam mong may bumukas yung isip dahil malamang homophobic siya nung pumasok siya dun sa sinihan. Pero pagkalabas, mas bukas na yung isip niya one way or another. So for me, kahit na isang comedy film talaga, it could be life-changing. And ako naniniwala talaga ako na ang pinaka-underappreciated na genre sa buong mundo, sobrang underappreciated ng comedy films, ng comedy as a genre, ng comedians bilang mga tao, na sana magbago kasi ang lala talaga ng power that they hold. The power na makapagsalita tungkol sa isang cause na matter of life and death. Pero ang dali niyang sabihin kasi merong filter of comedy na maaari mong seryosohin, maaring hindi mo seryosohin, pero mapapaisip ka sa kung bakit niya naitapon yung punchline na yun. So, life-changing malala. Sobrang daming life-changing films netong si Direk Wen de Rama. Sumalangit nawa. Thank you so much for your service para sa mga buhay ng mga taboo topic dito sa Pilipinas dahil itong isang pelikula niya, I think this is 2003. Taboo topic naman ang pagiging isang single mom tapos maraming anak. Alam mo na kung saan ako papunta dito. Taboo topic yung mga nanay na may anak pero walang asawa. Direk Wen de Ramas, thank you so much for your service at iniluwal mo si Ina Montesilio sa pelikulang Tanging Ina. Mula ng mabiula sa tatlo kong papa, pati pagiging ama, ay pinapilan ko na sa anak ko Santos Serax, kung nakakaloka, ang maging tanging ina, aming tanging ina. Alam nyo, itong power na tanging ina holds within me, sobrang nag-transcend siya, hindi lang kay Direk Wen, hindi lang sa kung ano yung na-experience ko dun sa sinehan na yon. Sobrang lala ng epekto niya sa akin kasi isang beses, nag-guest si Miss Ai de las Alas sa show namin. We hated her for some of her stances sa mga kung ano mga chika niya in life sa recent years. Ang sinasabi ko talaga, kapag may mga narinig ako na, ba yan, si ano, oo. Ang sinasabi ko talaga sa kanila, si Ina Montesilio yan eh. Parang it's so hard to hate that person na nagbring ng buhay sa isang karakter na minahal mo to the point na nung nakita ko siya in person, I was so happy. Hindi ko maipasok sa isip ko kung ano yung mga stance niya, kung ano yung mga chika niya before, kung ano man yung chika niya kay Mayor Joy. Para siyang nawala sa isip ko. Dahil nung tinignan ko siya, si Ina Montesilio siya. I think yun yung power talaga ng isang material kapag ka well-written siya, well thought of, may pinanggalingan, galing sa puso. I think yung nanay yata ni Direk Wen de Ramas ang direkta
na inspiration nitong si Ina Montesilio. So yun, napanood ko lahat, pinanood ko lahat yung part 1, part 2, part 3. Ang pinaka-favorite ko yung part 2. Sorry kung may mga haters yung part 2, pero pinaka-favorite ko yun. Tawan-tawa ko kay Miss Uge dun. And again, ito kasing pelikula na ito, it came out at a time na taboo topic ang pagiging single mom. And for that film, to normalize it in a comedy, tapos nakita ko na parang 5-10 years after, parang na-empower lalo yung mga single mothers out there. Baka deserve naman talaga ni Miss Ai yung respeto ng mga tao. Lalo naman si Direk Wen, hindi ba? Na ang daming nag-hate sa kanya nung mga bago siya fumly away to the heaven and earth. Baka deserve talaga niya ng respeto, 'di ba? Mag-sorry naman kayo, lalo na yung mga feeling cinephile no mga panahon na ako, aminado ako wala ako doon. Wala ako doon talaga. Hindi ako nag-subscribe doon sa ganong mga ideya. Final year si Direk Wen, gumagawa pa rin siya ng pelikula. Again, nasa film school ako, we were forced to like mga independent films, mga pelikula na art, oo, nanggagaling sa hindi mo alam kung saan nanggagaling sa kung saang kalingkingan. Hindi sa hini-hate ko siya na ang dami kong na-appreciate after filmmaking, ang dami kong natutunan kung paano manood ng pelikula. Pero sana ngayon na tapos naman na tayo sa era na yun, sana naman tinuturo din sa mga estudyante kung paano din manood ng mga mainstream films, hindi ba? Na hindi underappreciated ang comedy. Parang awa nyo na, please. Sana nagbago na ang filmmaking sa NISB. Clap tayo para kay Direk Wen. Yes, baby. We love you, Direk Wen! Mabuhay ka! So yun again, thank you so much Direk Wen para sa iyong service na mamulat ang mga tao through a comedy. Maraming salamat sa wits, sa iyong husay sa pagsusulat, sa husay sa impromptu. Actually, SKL kasi nakasama ko sa isang dinner before si Meme Vice, tapos parang naikwento niya doon na iba daw talaga yung filmmaking ni Direk Wen kasi ang ginagawa niya, si Direk Wen ang ginagawa daw niya, sa day ng shoot, walang script at all. At most, syempre, kilala nila yung characters nila. Alam nila yung gagawin nila for the day. Alam nila yung tema ng pelikula. Ang utos ni Direk Wen sa set, magdala ng isang truck na maraming props. Maglilista ng mga props na kailangan niya. Dapat nandun sa iisang truck yon. Kapag dating niya sa set, sisilipin niya kung ano yung mga props na pinadala niya. Tapos, saka niya isusulat kung ano yung mga kailangan niyang i-shoot for that day. And I think may times yata na collaborative talaga siya kasi parang nagsusulat din yata ng mga dialogue si Meme Vice mismo dun sa isang pelikula. Pero I think ang sobrang mga brainchild yata ni Direk Wen ay Tanging Ina at saka yung Bekikang. Favorite ko din yung Bekikang, life-changing din yun. So ito, bilang nakikwento ko na nga sa inyo na may mga times talaga na sadly, we were forced to hate mainstream cinema and to like mga independent na art films. Yung mga pagkalabas mo ng sinihan, kailangan may debriefing. Pupunta muna kayong coffee shop, pag-uusapan natin ng pelikula. May mga masarap naman siyang experience in fairness. Pero kasi may mga times din talagang masaya lang manood ng mga kagagahan, mga kabobohan, mga madali lang i-comprehend, ganyan. Pero I guess that's a story for another day. So eto na, nagsimula na talaga sa college. Nagsimula siya yung ganong viewing habits ko na parang uupuan mo ang isang pelikula. Patay ang cellphone. Immersed ka dun sa pelikula. Magiging ikaw yung karakter na pinapanood mo. So eto na yung mga art house films na talagang pumukaw sa akin. At saka parang at this point, mas na-appreciate ko ang international cinema. When I say international, hindi lang siya America. Andito na yung Thailand, yung Korea, yung Japanese cinema, na parang ang lawak pala talaga ng media, ng filmmaking, ng kung ano yung mga istorya na na-envelope sa isang pelikula. Ang
ang rich to the point na nadidiscover mo yung kultura ng isang bansa. Ito, ang pinaka-paborito ko na Korean film, hindi siya Parasite. Although love ko naman talaga yung Parasite. Siya na yun eh, di ba? Bong Joon-ho na yun eh. Ano laban ko dun, di ba? Ang pinaka-favorite ko na nung napanood ko, umiiyak ako na para bang taga doon ako, na para bang naranasan ko yung revolusyon. Ang pinaka-favorite ko na pelikula galing sa Korea is A Taxi Driver. Ang istorya nito, may isang taxi driver na sarado ang isip, pumunta siya ng Gwangju. Yung, imagine nyo, may people power revolution na nag-start sa Gwangju sa Korea. So, para siyang probinsya siya. So, parang, let's say, para siyang Cebu. So, merong isang reporter na pumunta sa Korea para i-cover yung istorya ng nangyayaring revolution sa Gwangju. Pero, siya yung nakuhang taxi driver. So, mas na-aware siya nung pumunta siya sa Gwangju kung ano yung mga tunay na nangyayari, na may mga civilians na pinapatay dahil sa mga stance nila sa buhay. Grabe talaga yung iyak ko dahil lumuwa ang buwa ko. Binago niya yung buhay ko kasi parang, although political naman talaga ako nung college na mas aware na ako sa mga ganap sa buhay, pero yun yung parang nagturo sa akin to not be forgetful sa kung ano yung mga naging history natin sa bansang ito. Like, ang hirap kasi talaga niyang ituro sa Pilipinas. Ang bilis nating makalimot sa mga bagay-bagay. Ang bilis nating makalimot sa mga pinaggagawang kagaguhan sa atin. Sobrang ang hirap isaksak sa tuktok. Parang, nakakawala ba tayo ng memory card sa araw-araw? Na parang nakakalimot tayo na, uy, demonyo yan pinagnakawang ka niyan So yun, isa yun sa mga pinaka-favorite ko na mga pelikula na galing sa Korea. Sa Japanese cinema naman, ang pinaka-paborito ko ay Shoplifters. Shoplifters! Shoplifters! Grabe guys. Grabe ang pelikulang nagulat yung aso ko. Come here. Come here, hug me. You wanna hug me? Opo nga eh. Yung Shoplifters. Oo, yun yung pinakamaganda talaga, guys. 'Di ba? Yung Shoplifters. Yes. Yung Shoplift. Yung mga magnanakaw silang bata. Yes. Opo. Sit. So, ang kwento ng Shoplifters, mga technically, hindi sila magkakamag-anak. Para lang sila mga napulot nila yung bata, na naging para silang dysfunctional na family kahit na hindi sila magkakadugo. Tapos in order to survive bilang hindi naman talaga sila aral, malay naman nila sa kung paano kumita ng pera, ng matino. Ang tinuturoan nila yung mga bata na mag-shoplift. So, nagsimula yung pelikula sa isang situation na may nakita silang bata na parang sinasaktan yata siya. Hanggang sa kinuha nila yung bata kasi naaawa sila. Ayaw nang bumalik ng bata dun sa pamilya niya. So, yun yung premise ng Shoplifters. Tapos may isang moment dun. Bakit ba, may mga tao na gina-justify yung pananakit sa mga kapamilya nila, sa mga taong mahal nila, na ang sinasabi, sinasaktan kita dahil mahal kita. Bakit mo sinasaktan yung taong mahal mo? Tapos sinabi nyo yun sa bata. So yun, isa yun sa mga pinaka-favorite ko na scenes. Tapos may isa pang parang subplot doon na parang all throughout the film, yung parang father figure doon sa pelikula, doon sa Shoplifters, ang chika niya, you can call me dad, pwede mo akong tawaging tatay. Pero ayaw siyang tawagin na tatay nung bata kasi alam niyang hindi naman totoong magkadugo itong mga ito. Alam niyang hindi naman sila magkakilala, hindi naman sila magkaano-ano. Tapos basta dun sa pinakadulo, maghihiwalay na sila. Magpa-part ways na sila. Kasi hindi nga niya naman tatay yun. Tapos parang kukunin siya ng DSWD. Ewan ko kung tama yung pagkakaalala ko ha. Tapos nakasakay siya sa bus. Kasakay siyang bus, ganyan. Tapos nilingon niyang ganun. Tapos nung nakalayo na ng konti yung bus, sabi niya, Papa. Perfect yung pagkaka-capture ng humanity ng mga tao na parang, oo nga naman, may times talaga nahihiya tayo sa mga kung ano yung mga gusto nating sabihin. Pero kapag nasasabi na natin, kahit bulong na lang sa hangin,
sarap pa rin sa feeling. Pero sana, one way or another, makarating yun dun sa tao na gusto mong pagparatingan ng message mo. Panoorin nyo yun, yung Shoplifters, kasi hodang i-torrent nyo. Bahala kayo dyan. Pero yun talaga, one of my favorites. I think nanalo ito ng Cannes. I think the year before nanalo si Parasite, ang nanalo is Shoplifters. Panoorin nyo yun. It's the best! Sa mga tearjerkers naman, bilang nandiyan na tayo sa mga tearjerkers, isa sa mga pelikulang bumago ng buhay ko naman sa pagtingin sa mga category ng BL, Let the Love Begin, ganyan. Sobrang tagal ko nang nire-rave nito sa Twitter lalo. Parang nung pandemic, sobrang lala ng ingay nitong pelikulang ito. Your Name Engraved Herein. Yung theme song niya yung Upule. Hindi ko naman naiintindihan yun, pero naiiyak ako pag naririnig ko. Shana, shana, she don't want to see. Ayun, may what to see. Binago niya talaga yung ano ko, yung view ko sa pag-ibig sa buhay. Sarap pala umibig. Ang sarap umibig, lalo sa panahon ngayon na parang nawawala na yung restrictions. I think before, kapag nakita ko ng mga magjowang masasaya na mga bakla, parang naaasiman ako, na parang nagmamaasim ako sa kung ano yung pinapakita nila, na parang ba't kailangan nyo ipakita yung pag-holding hands? Tapos after nun, bakit nga naman hindi mo ipapakita? Bakit hindi mo ipapakita ang pagmamahal? Hindi, ang sarap umibig. Tapos ito kasing Your Name Engraved Herein, ang setting nito parang 1980s, 1990s. So medyo taboo topic ang pagiging bakla. Na thankfully nagbago ang tingin ng mga bakla sa Taiwan kasi isa yata ang Taiwan sa pinakaunang nag-legalize ng same-sex marriage sa buong Asia. Give ko sa inyo yun, Taiwan. Ito ko, taas kamay ko. Your Name Engraved Herein. Sobrang gandang pelikula na ito talaga. Tsaka parang, gets ko yung yung rave ng mga BL nung pandemic. Grabe talaga yung kaliwat kanan, may mga BL na lumalabas. Pero, yung mga gantong klaseng mga BL na mga pelikula o series, ito yung mga timeless. 'Di ba? Sabihin natin ang daming mga timely na mga BL ng mga panahon na 'yon. Pero itong BL na ito, magta-transcend siya through time to the point na parang mapaparealize yung mga makakanood ng ang sarap umibig. At saka ma-appreciate mo kung paano nag-advance ang mundong ito to the point na okay na. Pwede na tayo magmahalan. Pwede na tayo mag-holding hands sa labas. Hindi na taboo topic ang pagiging bakla. Okay na. Mag-sex tayo. Ganyan. Yes to MLM. Ganan. Mobile Legends ma. So yan. Isa yan sa mga pelikulang nagbago ng buhay ko. Okay. So bilang ito, medyo nasa last 2 na tayo ng list ko, dito. So ano siya, may isang pelikulang lokal, may isang pelikulang international na nagbago ng buhay ko. Pero magbasa muna tayo ng mga comments mula sa ating mga viewers. Thank you so much sa inyong comments. Kung hindi pa kayo members ng AC versus the World Cockfighting Arena sa Facebook groups, may mga gaguhan din naman kami at times. Kung sakasakaling may mga announcements ako, makikita nyo lahat doon sa Facebook group na yon. Basahin natin kung ano yung mga pelikula na nagbabago ng buhay ng mga bakla dito sa ating Facebook group. Okay, nagtanong ako kahapon So eto, basahin natin ang kanilang mga comments. Question! Anong pelikula ang nagbago ng buhay mo? Shaira Sukol, extra ni Vilma Santos. #gets. Sabi ni Morvin Rove, Moral, 1982 ni Direk Marilu Diaz Abaya. #gets. Alam niyo for me, parang ito, ewan ko kung napanood nyo na yung Midnight Girls, please panoorin nyo na habang meron pang mga showing sa mga sinihan. Para siyang modern retelling netong Moral, tapos nasa lens ng OFW. So kung nagustuhan yung Moral, na sobrang well-directed nung 4 na babae na leads, ang husay-husay ng moral, panoorin nyo rin tong Midnight Girls. Sabi ni Israeli Mendoza, sabi niya dito, A Walk to Remember. #gets. Actually, napanood ko yung A Walk to Remember nung bata ako, so wala pa akong pakialam. Tapos inulit ko siyang panoorin nung high school ako.
Ayun na. Akala mo talaga siya yung tatay ni Mandy Moore dun sa pelikulang yun. Ira talaga to ni Nicholas Sparks itong early 2000s. So, meron tayong A Walk to Remember. Tsaka yung The Notebook din. Na magkakaroon ng musical dito ha. At share ko lang din sa inyo na si Sheena Bellarmino na isa sa ating mga co-host sa Showtime Online You. Siya yung Young Ali. So, panoorin nyo yun. Sabi ni Joe De Castro, ito sobrang favorite ko rin ito. #gets ka dito sa Devil Wears Prada. Hindi dahil sa baklang fashionista na ako ngayon, pero career-wise, hahaha. Like, may mga bagay pala na kaya mo mag-flourish sana hindi gnarly yung host Like, may mga bagay pala na kaya mo mag-flourish regardless of being redirected. Just like Andy, she did so well sa runway regardless sa hurdles na she encountered. You can always reinvent yourself limitlessly. Tama yan. #gets. Ang ganda rin nung ewan ko kung napanood nyo na yung Devil Wears Prada. Ang ganda rin yung chika dun na, God, I just love working. And it's so valid. It's the best sequel. It's the sequel of all sequels. Sabi ni Lemuel De Castro, Parasite 2019, nabago ng movie yung mindset ko talaga. As a person na nag-e-enjoy ng ulan, namulat ako ng movie. Haha. Ginawan ko pa ng essay dati. How can you enjoy the rain when the rain you used to enjoy is a struggle to someone? Ganon. Tama, #gets ka sa akin. Eto gets niya ako, sabi ni Mark Angelo Mortilla, for me, Mulan, yung animated nung 1998. Yan talaga ang nagpabago ng buhay ko. Bukod sa gay awakening ko si Li Shang, gets. Ang burapi ka nung cartoons, di ba? Parang tanga lang tayo kapag na-erbog tayo dun sa cartoons, pero gets ka sa akin. Talaga namang natutunan ko kay Mulan na kaya kong gawin ang kahit ano if I put my mind and heart into it. A true feminist icon. Real. #gets. Ay, eto, mahaba-haba ang chika niya. Sige, support kita dyan. Peter John Gumarang. Sabi niya dito, hi ma, for local, starting over again. Gets niya ako! Okay. Yes, mainstream siya pero it's different from the other local films. Dito ko na rin sineparate yung art from the artist because of the lead role. Gets. All of their performances were great, lalo yung kusina scene, saglit lang yung cameo ni Isa Calzado, pero they all mattered. Yung mix din ng rom-com and yung reality of how painful yearning love gets. Ganda ng explanation mo. International, Coda. Ilang beses ko na siya pinanood pero naiyak din ako sa kanya. Naiiyak pa rin ako sa kanya. Child of a deaf adult kasi yung Coda. Sort of coming age siya. Then yung pinakakumurot sa akin na scene would be her auditions for music school. Okay, hindi ko pa siya napanood. Pasensya ka na. I would also like to add Past Lives ni Celine Song to the point that I had it tattooed on my wrist. Mas masakit yung movie kaysa sa pagpapalagay ng tattoo kahit na manipis daw yung balat doon. Gets. Napanood ko rin yung Past Lives, Thank you so much sa mga nagsi-reply dun sa ating posts. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga pelikula na nagpabago sa inyong mga buhay. Maraming salamat. And ulit, sana ay sumali kayo sa Facebook group na AC versus the World Cockfighting Edition. Talpakan na tayo doon. Versusan tayo doon. Okay, so eto na. Bilang na-share nyo rin sa inyo, na-share ko yung ibang mga favorite films ko na nagpabago ng buhay ko. Ito yung mga I think at this moment in time, anong date ngayon? May 27, 8:53 ng gabi, taon na kasalukuyan, ang pelikula na international na nagpabago ng buhay ko, na sobrang love na love ko, to the point na hindi ko pa siya napapanood ulit. Hindi ko pa siya napapanood ulit sa sobrang ganda niya. May mga ganung pelikula di ba? Yung parang ayaw mong ma-fuck up yung unang viewing mo, to the point na hindi mo alam kung sa anong sitwasyon mo ulit gustong panoorin itong pelikulang ito. Para siyang, ayaw mong laspagin yung pelikula sa utak mo. So, itong pelikulang ito, hindi ko pa siya napapanood ulit. Ito ang pelikula na How to Make Millions Before Grandma Dies. Grabe mga ti. Itong pelikulang ito, yung title pa lang kinilabatutan na ako, day. Ang ganda ng pelikula talaga na, ayun, tapusin natin dito. Sobrang gandang pelikula na thankfully nasa Netflix kasi nung may local run siya dito,
hindi ko siya napanood. And I am just so sure na kung sa theater o sa sinihan ko siya mismong napanood, iba yung magiging experience ko. Pero sa Netflix ko na siya napanood. Pero thankful pa rin naman ako. I'm thankful. Pero grabe talaga. So napanood ko siya a few months before nategi Bumblebee yung lola ko. And I think it prepared me sa kung ano yung maaari kong ma-feel nun. So para siyang pat sa aking back. And I think hindi ko pa ulit siya mapanood kasi nga unang panood ko sa kanya, buhay pa yung lola ko. So parang wala pa ako. Naiyak ako. Diyos ko yung ganito, yung, Ma, andito na tayo sa shop mo. Yung kumakatok siya dun sa kabaong ng lola niya. Nakakaiyak! Ano ba yan? Nakakaiyak yung, Ma, we're passing the bridge. Nakakaiyak! Shit! Nakakaiyak siya. Inaalala ko, isang beses ko palang napanood to, pero grabe yung tatak niya sa isip ko, yung mga eksenang yun. Nung pinapanood ko yung pelikula, it looks like life. It looks like life. Hindi siya isang diretsong pelikula. Ang daming kalbaryo, ang daming sangay-sangay na moments na to the point na para siyang tunay na buhay. Panoorin nyo sa Netflix. Maganda kayo ng tissue. At mag-I love you kayo sa mga pamilya ninyo. Actually, parang may ongoing theme dito sa aking last two na mga pinaka-paboritong pelikula at the moment. Kasi itong pelikula na ito, napanood ko siya sa Q Cinema. I think sa Q Cinema ito nung 2019. So ito yung peak ng aking pagmamahal sa mga art house films. I just believe na the strongest emotions you'll get in a drama ay manggagaling sa mga comedians. Because there's gonna be a certain effect in you when a comedian cries. Ang favorite ko na local film since 2019, walang puknat. Sobrang love ko yung director neto. Ang pelikulang ito, Oda sa Wala, starring Mamang Pokwang. Ang credits niya dito ay Marieta Subong. So, yung real name niya. Ito po ay directed by Direk Dwayne Baltazar. Ito po ay 2019. Yung main character, si Mamang Pokwang, kasama niya lang yung tatay niya. Tapos namamahala siya ng isang funeral parlor. So, as it is, sobrang depressing nung trabaho niya. Tapos para siyang parang for the longest time, sobrang longing niya ng mother figure to the point na nag-alaga siya ng isang cadaver, ng isang patay na katawan. As in, inaalagaan nila kasi parang meron silang mother figure dun sa bahay. Sobrang dami kong kilala ng mga tao, maski mga filmmakers, na parang ito pa rin yung pinaka-favorite na film. I think, para siyang isa siya sa mga pinaka magagandang local films talaga na ever made. And again, yung power of a comedian kapag ka nagseryoso, kapag ka nagbigay ng emosyon na sobrang taliwas sa kung ano yung status quo nila sa buhay. Ang husay ni Mamang Pokwang dito. Naku, sana mabigyan siya ng mga marami pang mga serious roles, mga indie roles talaga. Ayun to burp. Hindi ko siya masyadong maikwento kasi hindi siya madaling ikwento na point blank period. Hindi kasi siya ganong pelikula. Para siyang journey ng pagkatao ng isang middle-aged woman that has all the time in the world to overthink things. Gets nyo ba? Ang ganda ng analogy ko doon, di ba? Love you, Direk Dwayne. As in, ang lala ng pagkaka-rave ko dito sa pelikulang ito nung lumabas na ito. So, hindi kasi siya mapanood sa mga streaming sites. So, ang unang watch ko, first and last watch ko pa ever is, yun pa, nung 2019 pa. Ito talaga yung nagpabago sa buhay ko. Sa number one, appreciation ko sa mga art house, sa mga silent na films. Kasi, for the longest time sa life ko, ang na-appreciate ko yung mga pelikulang ipapakita sa akin kung ano mangyayari, sinasabi sa akin kung ano mangyayari. Ito yung mga tipo ng pelikula na mag-iisip ka kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit ito yung choice of
song, bakit ito yung choice of clothing, bakit nagtatago sila ng cadaver sa bahay, kahit na alam mong malabong mangyari in real life, sobrang immersed ka. So please, kung may chance kayo na mapanood itong Oda sa Wala, directed by Dwayne Baltazar, panoorin ninyo. And overall, alam nyo, habang naglilista ako ng mga pelikula dito sa listahan na ito, it's so feminist! It's so feminist. So, I guess ito talaga yung parang totoo talaga na hindi lang sa pagkain na you are what you consume, hindi ba? At least nasa tamang baitang tayo ng spectrum, hindi ba? Mulat tayo, thank God. At least hindi Marvel yung mga no judgment naman. Sorry, oo. Pero I think we need to watch films. We need to learn how to watch films. We need to redevelop yung tipong pupunta tayo sa movie theater, manonood tayo ng pelikula, papatay natin yung mga cellphone natin kasi hodang may mga notifications hindi mo papansinin because it's so easy to get out of the immersion at bumalik sa real life. Tapos babalik ka na naman dun sa immersion na yun. It's not gonna be the same kasi may mga mamimiss kang points at saka iba talaga yung experience of film viewing in a movie theater than streaming. Thank you so much sa streaming, lalo na may mga pelikulang hindi na tayo mapanood na nasa archives na, ang hirap nang mahanap. Hindi na natin alam kung saan natin mapapanood at nasa streaming. Thank you so much. Pero iba pa rin talaga yung film viewing na immersed ka. And I think having said that, sana naman din sa mga owners ng movie houses, sa SM, Robinson, sa kung saan mang mga malls ang may mga movie theaters, sana naman babaan natin ng konti ang pelikula dahil sayang yung art ng Pilipino, lalong-lalo na kapag may mga Filipino film na ipapalabas. Sana naman wag tayo yung unang trumaydor sa kung ano yung mga ginagawa ng mga Pinoy talents. Patalsikin yon, sipain yung mga pelikulang yon, tapos ang ipapalit mo, mga pelikula na pinalabas naman na a month ago. Why not? Kung magpapatalo ka lang din ng pera, babaan mo yung presyo ng ticket ng Filipino film para hindi ba? Bumalik, umikot, magkaroon ng trabaho yung mga Filipino filmmakers. Hindi lang yung mga filmmakers mismo, yung mga cameraman, yung mga audioman, yung mga gaffer, yung mga nag-iilaw, yung mga artista, yung mga direktor, yung mga writer, ang daming layers niyan na, again, hindi nakakailanganin ng Spider-Man. Kumita na yan. Kumita na yung mga ganyang pelikula, yung mga Marvel, oo. And for us, sana naman, ma-redevelop talaga natin yung pagmamahal sa mga sarili nating mga gawa. Kasi in fairness din naman, ang gaganda na ng mga gagawa natin, ang gaganda ng mga pelikula natin. If you just open your eyes na hindi porket western film ito, maganda ito. So, yeah. Tapos na ang Versusan. Maraming salamat. Kung kayo ay may mga pelikula kayo, mga favorite, mga nagpabago ng buhay nyo, ilagay nyo sa comments below. Baka makapagtsikahan tayo dyan. Baka mamaya napanood ko na yan. Baka binago niya rin yung buhay ko. Malay natin. Comment nyo dyan down below. At magkita-kita tayo bukas, May 30 sa Sunday 16 para sa Retro Exchange. Tapos po yung aming panel. Ako, si YZ Stabilio at saka si Anthony Castillo. Magkita-kita po tayo dyan dahil pag-uusapan natin ang gimmick. Oh my goodness, ungkata ng past. Yan. Magve-versusan tayo dyan tungkol sa mga naranasan natin ng mga bata tayo, mga paborito natin gawin ng bata tayo. Ultimate 90s throwback. Yun ang amats natin sa Sabado. Abangan nyo yung episode na yan sa following week, next Friday. Thank you so much again. Maraming salamat. Ito ang AC versus the World presents AC versus mga pelikulang nagbago